Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hanggang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga admin at narrators nitong page na ito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na 3i. Baguhan lamang po ako dito, mag-iisang linggo pa lang. Halos gabi-gabi akong nakikinig ng mga kwento dito at napag-isipan ko na ring magbahagi ng aking kwento at karanasan. Sa totoo lang, ito ang kauna-unahang beses na may pagsasabihan ako ng mga karanasan ko na ako at magulang ko lamang ang nakakaalam. Taga Visayas po ako, sa Panay, sa probinsya ng Antique. Hindi ko na lamang po sasabihin kung saan banda doon. Ikukwento ko po yung isa sa pinakamatinding nangyari sa akin. Ilang taon na rin po ang nakakalipas nung mangyari ito sa akin sa isang lugar na pinuntahan naming magkakaibigan sa Aklan. 2011 ng taong iyon. Nagtatrabaho po ako sa Boracay. Isang araw, niyaya ako ng mga kaibigan ko na makipiesta doon sa lugar na sabi nila, bundok daw yun. Dahil sa minsan lang din kami gumala sa ibang lugar sumama na rin ako. Napagpasyahan naming umalis bago ang kapistahan. Nagpaalam muna ako sa boss ko bago kami tumungo sa bangka kung saan kami sasakay palabas ng isla. Mga bandang 8:00 ng umaga na kami nakasakay at nakarating kami doon ng wala pang 1 oras. 6 kaming magkakasama. Nakituloy kami doon sa kakilala ng kaibigan ko. Simple lang ang bahay nila. Gawa sa kawayan ng mga dingding at dahon ng niyog ang bubong. Pero malayo-layo pa daw kami sa mismong lugar ng pistahan. Hapon na nang maisip naming mamasyal doon sa fiesta. May palabas daw kasi sila sa plaza at may sayawan. Kala ko nga sasakay kami papunta doon pero maglalakad pala kami at halos 1 oras at kalahati ang aming inabot. Ang dami ng nadaanan namin. Ang ganda ng mga palayan, malalaking puno at mababatong ilog. Halos mag-aalas 7 na kami nang makarating mismo sa lugar na yun. Maliit na baryo lang. May plaza at mga bibilanging kabahayan. Kasama namin yung kakilala ng kaibigan ko na itago na lamang po natin sa pangalang Cloud. Niyaya kami ni Cloud doon sa isang bahay para magpahinga kaunti habang naghihintay ng palabas sa plaza. Habang nasa loob na kami ng bahay ay bigla na lang akong nauhaw. Siguro dala na rin ang layo ng nilakad namin. Wala silang gripo at tanging bomba lang ang meron sila. Bomba po yung may nakatayong parang pitsil na may hawakan at kailangan iangat mo pataas at pababa yung hawakan para lumabas yung tubig. Siguro alam nyo naman po yun. Nang akmang kukuha na ako ng tubig doon sa bomba, nakapwesto sa may likod ng bahay nila kung saan mo rin makikita yung napakalawak na palayan. Bigla na lang may tumabi sa aking babae na tingin ko ay nasa edad 40 pa lang. At inaabutan ako ng 1 basong tubig. Ininom ko naman agad at nagpasalamat kahit medyo lasang bakal yun. Pumasok ako sa loob at nagtanong kung sino yung babae pero hindi nila masabi kasi hindi naman nila daw nakita yung mukha. Nagtaka din ako kasi hindi ko rin siya nakita sa paligid na matapos yung pangyayaring yun. Matapos lamang ang paghihintay at nag-uumpisa na ang palabas sa plaza. Nung matapos yung palabas ay nag-aliw-aliw muna kami
sa may sayawan ng ilang oras hanggang sa napagod na at napagpasyahan naming umuwi at maglakad. Medyo nakakailang kasi nasa bandang past 11 na rin, pero may mga ilan-ilang nakamotor at mga naglalakad din pa uwi. Habang nasa kaligitnaan kami ng lakad ay nararamdaman ko ang sakit ng sikmura at tiyan ko, pero hindi ko pinansin. Baka sa mga maraming nakain namin kanina o sa nainom na beer. Mag-aalauna nang makarating kami doon sa bahay nila Cloud. Bandang 2:00 na madaling araw ay lalong lumala ang pananakit ng tiyan ko at doon na ako nagsimulang pagpawisan at makaramdam ng kakaiba. Napansin nyo ng kaibigan ko at tinawag nila agad yung nanay at tatay nila. Tinanong nila ako kung ano daw yung ininom ko o kinain. Hindi naman pwede na dahil sa pagkain ang sakit ng tiyan ko, dahil lahat naman kami ay kumain. Puwera na lang dun sa tubig na ipinainom sa akin nung babae. Ikinuwento ko yun sa kanila. Yung tubig, lasang bakal. Medyo malangsa at medyo malabo. Una nilang tiningnan yung kuko ko at nangingitim nga daw ito. Agad nilang tinawag yung lola ni Cloud at tiningnan ako. Nilason daw ako o kilkig ang tawag nila doon. Maya-maya pa ay may kung anong tunog na umiikot sa buong bahay. Masangsang din ang amoy nito. Kakalus ko sa dingding at pabigla-biglang babagsak sa taas ng pawid na bubungan. Agad kumuha ng lana ang lola at ipinahid sa tiyan ko. May ipinainom din ng lola sa akin na kulay berde. Sabi niya, inumin ko daw yun, pangontra sa lason. Ininom ko ito at bigla na lang bumaliktad yung sikmura ko at sumuka ko ng kulay itim na tubig. Opo, tama yung narinig nyo. Itim po. Literal na kulay itim. Nagsindi rin ng plastic o goma yung tatay ni Cloud sa labas para maitaboy daw yung kung anumang gumagala o gumagambala sa amin. Pinalipas namin ang gabi. Tahimik na ang buong paligid. 4:00 na. Naging maayos na rin ang pakiramdam ko at kinausap ko sila kung anong nangyari sa akin. Sabi ng lola ni Cloud, yung nagpainom daw sa akin ng tubig ay hindi pangkaraniwang tao. Mabuti at tubig lang daw na may lasong magpapasakit ng tiyan o kung anuman yung nainom ko. At yung bagay daw na umiikot sa bahay ng kinagabihang yun ay wakwak daw umano. Yun daw ang nagbigay sa akin ng inumin. Nakursunadahan daw niya ako at sinundan hanggang sa pag-uwi. May mga ganong kwento na rin daw sa bundok na yun, lalo pa at dayo lang ako doon. Mataas na ang araw at nagpasya na kaming umuwi. Pero dahil sa nangyari, nag-alala ang mga magulang ko at dumiretso ako sa Antique para ipa-check up sa doktor, magpahinga, pati na rin ang magpagaling. Nakakatroma din pala yung ganung pangyayari. Hindi ko pa rin makakalimutan yung lasa ng tubig bakal, malangsa, yung wakwak, yung amoy niyang masangsang na parang sinunog na buhok na parang bulok na isda. Yung tunog niyang palakas at pabilis habang umiikot-ikot, paulit-ulit. Tawa daw iyon ng tiktik. Yung parang mga kukong kumakaluskos sa kawayang dingding. Hanggang sa pawid na bubong na gustong-gustong makapasok at anumang oras ay agad kang sasakmalin at aatakihin. Nagpapasalamat ako sa pamilya ni Cloud, una at huling pagkikita namin yun. Sa ngayon, ayoko nang bumalik pa dun. Kaya payo ko sa mga nagbabalak gumala sa ibang lugar na wala o hindi nyo pa napupuntahan. Mag-iingat po kayo at laging maging handa sa pwedeng mangyari, lalo na at dayo lang kayo. At dito na po magtatapos ang una kong kwento at karanasan. Pawang katotohanan at walang halong biro. Kung magugustuhan nyo po ay ibabahagi ko pa ang iba ko pang kwento at karanasan. Salamat po. Pasensya na rin po kung medyo magulo
ang aking kwento. Hanggang dito na lamang po. Muli, from 3i. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, partikular na po sa ating mga admin, narrators at sa mga bumubuo ng page na ito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Faith mula sa bayan ng Pampanga. Ang kwento ko ngayon sa inyo ay kwento ng naging kaibigan ko at nakasama sa trabaho na si Glenda. Kahera kami sa isang branch ng SM sa Manila. Naging trainee ko siya at sa ilang araw na kasama ko siya ay nakapagpalagayan ko na kaagad ng loob. Pag walang nagbabayad, nagkukwentuhan kami. Huwag lang magpapahuli sa bisor at ilang buwan ko na ding iniingatan ang pagiging best cashier of the month ko. Isang araw ay nagbayad sa counter ko si Dingdong Dantes. Tilian ang mga babae sa buong paligid. Sobrang kilig pa kami nun tapos ang iba ay nakipag-picture sa kanya yung mga customers. Sa hardware siya bumili noon. Nagulo ang mga sales ladies dahil kay Dingdong. Maiba po tayo at mabalik sa kwento. Pati sa lunch break ay kasabay ko si Glenda dahil ako lang naman ang pinakakasundo o pinaka-close niya nun. Si Glenda daw ay taga-Antique base sa mga kwento niya sa akin. Pero bago siya nakaluwas ng Maynila para nga dito humanap ng trabaho, ay may nangyari sa kanya na hindi niya makakalimutan. Tinanong ko siya kung first job niya ba ito at ang sagot niya ay hindi daw. May work experience na siya dati at hindi niya daw yun makakalimutan habang siya ay nabubuhay. Mahirap lang sila sa buhay at gusto niya makatulong sa pamilya niya dahil siya ang panganay. 6 silang magkakapatid at nakatapos siya ng 2 years computer course. 19 years old siya noon. Desperado talaga siyang makahanap ng trabaho. Ayaw niyang masayang ang araw na nasa bahay lang siya. Kaya nang sinabi ng kaibigan niya na may nangangailangan daw sa kabilang barangay, ay nagpasama siya dito na mag-apply. Isa itong kainan o karinderya sa may kanto malapit sa palengke. Hindi ko na sasabihin ang eksaktong lugar. Alam nyo na, gusto niyang pangalagaan ng lugar at pamilya. Ito ay base sa kanyang kwento. Agad nga daw nagpasama sa kaibigan niya si Glenda doon sa may kainan. At tila naman sinuwerte siya kasi nang makapunta sila ay wala pa raw nag-a-apply kaya siya ang mapalad na natanggap. Bale ang trabaho niya ay serbidora. Kasi daw nagka-emergency ang pinalitan niya kaya kailangan niyang umuwi sa probinsya nila. May kasama siyang dishwasher na babae din at mukhang matanda ng ilang taon lang sa kanya ito, si Ate Mila. Tsaka isang cook na lalaki na si Kuya Larry. Mabait naman sila kay Glenda. Mula dito po ay gagamitin ko ang point of view ni Glenda. Umpisahan na po natin. Sa pagtuturo nila sa akin sa unang araw, ay madali ko namang nakabisado ang trabaho ko bilang isang serbidora. At kapag wala akong ginagawa, ay nagkukusa akong tumulong kay Ate Mila sa mga hugasin. Ang may-ari ng kainan ay mag-asawang nasa mga 45 taong gulang ang edad. Mabait sila at libre kain kami doon. Stay in kami. At kami pala ni Ate Mila ang namamalengke sa madaling araw base kung ano ang mga kailangang mga sangkap. Sabi ni Ma'am ay kunin ko na daw ang mga damit ko mamaya dahil dito na ako matutulog. Tumango naman ako. Doon sa kusina, kapag nilalagay ko ang mga hugasin, ay malapit lang kung saan nagluluto si Kuya Larry. Madalas din tumutulong si Ate Mila na magluto. Sina Ma'am ang nagsasabi kung anong putahe ang mga iluluto sa bawat araw. Ang isang bilin sa akin ni Ma'am
ay bawal daw kaming pumasok doon sa katayan ng karne. Dahil unang trabaho ko, syempre, pagod shot ako. Tsaka, isa pa pala, ang mga tip ay hatian kaming 3 kada linggo ng gabi. E di, ang saya diba kasi dagdag kita. Naisip ko na siguro ang dami kong maibibigay kay nanay kasi ang daming customer dito at marami rin ang mga galante. Madalas ding maraming dayo dito at dito ang paborito nilang kainan. Araw-araw ay maraming putaheng niluluto si Kuya Larry. Kami naman ni Ate Mila ay gumigising ng alas 4 ng madaling araw o umaga para mamili ng mga sangkap. Kasi daw, sina Mama at Sir mismo ang kumakatay sa mga hayop na iluluto. Ayaw daw nilang mamili ng per kilo kasi mas matubo kapag sila na ang kumatay mismo. Napag-alaman ko na si Ate Mila pala ay 1 taong mahigit na sa kanila. Ang sabi niya ay mabait si Ma'am basta sundin lang ang gusto. Minsan daw ay namimigay sila ng bonus kahit na hindi Pasko. Basta sumunod ka lang sa utos nila. Sabi ni Ate Mila ay palagi daw siyang nagpapadala ng pera sa kanila. Bukod sa sahod ay ang tip nga at may bonus galing kay Ma'am. Nasihan ako sa sinabi ni Ate Mila. Kaya naman talagang sinipagan ko. Araw-araw, maraming kumakain sa kanila at dahil hindi naman mahal, ang lahat ay halos magpapa-take out pa. Sarap na sarap sa ulam. Lahat ng kumain dun talagang babalik at babalik. Nang araw na yun, ang specialty ay bulalo at adobong bituka. Marami ang nagpabalot. Tapos nang wala nang ganong kumakain, ay kumain na kami ni Ate Mila. Sarap na sarap kami lagi sa luto ni Kuya Larry, kahit anong putahe. Naisip ko, mahihiyang ako dito, tiyak dahil masasarap palagi ang mga pagkain. Doon sa amin ay palaging gulay tapos hatian pa. Namiss ko tuloy ang mga kapatid kong magugulo. Sana malapit lang sila dito para mabigyan ko ng ulam. Gabi ng linggo, unang araw ko na mahahatian ako sa tip. Ang laking tuwa ko kasi ang parte ko ay nasa 425 pesos. Malaking bagay na sa akin yun. Tapos Lunes ay tinawag ako ni Ma'am. Binigyan niya ako ng 500 piso. Ibigay ko daw sa nanay ko pambili ng bigas. Napaiyak ako nun at ang laki ng pasasalamat ko kay Ma'am. Nang hapong yun at walang ganong bumibili, ay nagpaalam akong sasaglit ako sa amin para ihatid ko ang pera na nakuha kong parte sa tip at ang pera na bigay sa akin ni Ma'am. Pinadalhan pa ng karne ni Ma'am ang pamilya ko, pang sinigang daw. Ang saya ni nanay at ng mga kapatid ko at saka na ako umalis agad. Madalang lang kasi talaga kaming makatikim ng karne. Paggabi ay maraming customers at halos nagpapa-take out pa dahil tamad nang magluto ang mga tao. Tsaka kapag bumili ka ng luto, tipid sa gas, tubig, pati na rin sa pagod. Mura pa kaya halos ang mga tao dun ay ganun. Tapos kaming 3 ay eat all you can naman. Tuwang-tuwa kami. Magsasara na lang kami ay marami pang umu-order. Lalo na ang sisig dahil ang gawa ni Kuya ay sizzling, umuusok pa. Paggabi kasi ay may mga umiinom yung iba. Pampulutan o kaya naman ay ulam. Tapos tinawag ako ni Ate Mila nun. Siya na daw ang magsaserve at tulungan ko daw munang magtadtad si Kuya Larry. Nang kukuha na ako sa kaserola ng karne para tadtarin, ay napansin kong bakit ibang kulay ng karne na ito. Ewan ko ba, kahit madalang lang akong makakain ng karne, parang may iba. Nagtanang ako kay Kuya. Sabi niya, bilisan mo dyan at maraming order. Ka ng tanong ng tanong. Pinagsungitan ako. Natapos ang gabi at nakahiga na kami ni Ate Mila pero hindi pa mawala-wala sa isip ko yun.
Kaya pinilit ko na lang talaga nakalimutan na at matulog. Si Ate Mila ay naghihilik na noon. Bandang mga 12:00 yun ay sumakit ang pantog ko at tumayo ako para magbanyo. Tapos nakita ko na bukas ang ilaw dun sa kwarto na katayan ng baboy, kung saan hindi kami pwedeng pumasok. Naririnig ko na may tao sa loob at siguro ay nangangatay na sila, naisip ko. Lumapit ako kasi parang may naririnig akong umiiyak na babae sa loob. Tapos lumapit akong dahan-dahan para hindi ako makagawa ng anumang ingay. Nasa pinto na ako noon nang makaamoy ako ng masangsang na amoy. Sobrang lansa. Tapos may naramdaman akong mainit na umagos malapit sa ilalim ng tsinelas ko. Malagkit. Kasi sinausaw ko ng kaunti ang unahan ng tsinelas ko. Ang bilis ng kabog ng dibdib ko noon. Nakita ko si Ate Mila na papalapit sa akin. Tinatawag ako. Sumisenyas, lapit daw ako. Ayokong lumapit sa kanya kaya lumapit siya sa akin at pinilit ako na sumama sa kanya. Hinila niya ako. Nagsesenyasan lang kami. Nang makapasok kami sa kwarto, ay pinagalitan ako ni Ate Mila. Ano ka ba? Diba sabi ni Ma'am bawal tayo dun? Ang kulit mo naman. Mapapahamak tayo sa ginagawa mo eh. Sabi ni ate. Kako naman, ate, bakit may umiiyak na babae? Pero ang sagot lang sa akin ni Ate Mila, baka daw si Ma'am yun. Minsan nga raw ay naririnig niya ring umiiyak. Minsan naman daw ay lalaki. Baka naman si Sir. Away mag-asawa yun at labas na daw kami dun. Sabi pa ni Ate Mila. Nalaman ko rin kay ate na pinsan pala ni Ma'am si Kuya Larry at kasama din siyang kumakatay. E di, nahiga na noon si ate. Ako, tinignan ko ang dulo ng tsinelas ko na nabahira ng dugo. Inabot ko ito at inamoy. Sobrang lansa ng dugo na ito. Natulog na rin ako dahil maaga pa kaming mamamalengke bukas. Kinabukasan ay ginising ako ni ate. Nagmumuglang ako at umalis na kami. Mabilis kaming namili ng mga sangkap. Tapos ay mabilis din kaming nakabalik kasi araw ng Sabado yun at marami ang mamimili sa kainan, panigurado. Kaya pinadagdagan ni Ma'am ang mga sangkap na pinabili niya sa amin. Pagdating namin ay nadatnan namin kumakain na si Kuya Larry. May mga nailuto na siyang putahe. Inaya kami at umupo na rin kami kasi mamaya kapag maraming tao, hindi na kami makakakain pa. Itinaas pa ni Ate Mila ang isang paa. Sarap na sarap sa pagkain. Ang ulam doon na nasa mesa ay adobong atay, sinigang na buto-buto at lechon kawali. Ang sarap ng kain niya kaya pati kami ay napadami ang kain. Nang maggatid ako ng hugasin sa lababo, ay napansin ko na naman ang pinto ng katayan ng karne. Bukas ang ilaw. Sinubukan kong lumapit at hinawakan ko ang doorknob nito. Hindi nakakandado. Binuksan ko iyon ng dahan-dahan at kaunti pa lang ang luwang ay naaamoy ko na ang nakakasulasok na amoy na hindi ko maipaliwanag. Isang dangkal na ang bukas ng pinto at may nahagip ang aking mga mata na tsinelas na nakakalat sa sahig. Bigla akong nakaramdam na may tumapik sa aking balikat. Paglingon ko ay si Ate Mila at kinurot ako. Bakit daw nandoon na naman ako? Pag daw nakita ko ni Ma'am ay lagot ako tiyak. Sa kanya sinabi na may umu-order. Sa loob nga ng maghapon ay ang dami ng mga customer. Hindi halos ako makaupo sa dami ng tumatawag. Punuan ang kainan araw-araw kaya laging malaki ang benta. Napatingin ako sa labas at may nakita akong batang babae na humihingi ng barya sa mga kumakain. Tinawag ko ito at binigyan ko ng 10 piso. Natuwa naman siya at nakita rin siya ni ate. Sabi niya,
Papaupuin ko at bibigyan daw ng pagkain. Ang bata pa lang ito ay wala ng ama at nanlilimos para may pambiling pagkain kasi ang nanay ay bulag at sakitin. At ipinagbalot na rin ni ate ng pagkain ng bata. Siya, si Micaela. Maganda pero payati ng bata. Masaya naman ito dahil may pasalubong siya sa ina niya. Hanggang sa matapos na naman ang gabi at pagod na pagod kami. Ang sarap ng tulog ko nun. Mga pasado 12:00 yun ng gabi. Ginising ako ni Ate Mila. Yugyug siya ng yugyug sa akin. Umiiyak. Nagulat naman ako kung bakit at kung napano siya. Sinenyasan niya ako na wag akong maingay. Ang sabi niya ay nakita daw niya si Micaela sa loob. Ha? Sabi ko naman, datakang-taka. Bakit narito sarado na tayo. Yan yung sinabi ko. Tsaka siya bumulong sa akin na nakita daw niya si Kuya Larry na buhat ito at umiiyak ang bata at pumasok sila sa kwartong katayan ng baboy. Iihi daw sana siya paglabas niya sa kwarto ay siyang daan sa hallway ni Kuya Larry at sinundan daw ito sa gilid para makita ang pasan kasi nga tingin niya ay tao kaya sinigurado niya talaga. At laking gulat niya na makilala niya na ang pasan-pasan nito ay si Micaela. Sa kwento ni Ate Mila ay nakabuo kami ng konklusyon sa mga nangyayari. Ang mga ulam pala na kinakain ng mga mamimili at pati kami ay karne ng tao. Nasuka kami sa aming mga naisip. Nakakain kami ng tao. At ang mga naririnig naming mga iyak ng babae at lalaki ay hindi sina ma'am at sir. Nang 4:00 na yun ay hindi kami pinamalengke dahil namalengke si madam ng Sabado ng hapon. Maaga pa rin kaming bumangon para tumulong. As usual lang may maluto ay kumain agad si Kuya Larry at inaya kami. Ako, sabi ko ay magkakape lang. Si Ate Mila naman ay nagprito ng itlog at sa kabilang mesa pumwestong kumain. Hindi siya nakiharap kay Kuya Larry. Ako naman ay pinipigilan kong maduwal dahil sarap na sarap ito sa kinakain. Humihigo pa ng sabaw ng papaitan na specialty sa araw na yun. Kami ni Ate Mila ay nagsesenyasa noon at kalmante lang kami na baka mahalata kami. 7:00 ng umaga pa lang ay marami ng taong gustong kumain at pa-take out. Si Ate Mila pala ang nagprito ng 5 itlog kanina. At tinabi ang iba para may ulam kami mamaya. Ganon nga ang ginawa namin nung lunch o tanghalian. Itlog ang inulam namin at mabilis kaming kumain na pinagtaka ng isang bumibili. Bakit kadami daw ng ulam? Bakit? Itlog daw yung ulam ko kaya tinapos ko agad ang kinakain ko. Natapos ang maghapon at magsasara na kami. Tsaka kami pumasok na sa kwarto ni Ate Mila. Nakagawa na kami ng plano na aalis na kami ngayong gabi. Pagtahimik na ang buong paligid. Mga 12:00 yun. Dahan-dahan kaming lumabas ng kwarto at lalabas na sana kami nang makita namin si Kuya Larry sa labas. Kaya bumalik kami ng maingat. Sa itsura niya ay mukha siyang may hinihintay. Palakad-lakad. Naghihintay ba yun ng biktima? Nanlulumo kaming pumasok at takot na din kasi baka pag kami ang nakita ay kami ang iluto nila. Hanggang sa nakatulog kami. 4 AM ay kinato kami na mamalengke na daw kami. Nagsanyasan kami ni ate. Yun na ang tamang pagkakataon. Dinala ni ate ang mga pera niya at hindi na kami nagdala ng mga damit at baka mahalata kami. Kasi sa oras na yun ay nagluluto na si Kuya Larry. Pasimple lang kaming umalis at paglabas ay nagtatatakbo na kami at tumuloy sa amin. Sinabi namin sa nanay ko ang nangyari. Si Ate Mila pala ay luluwas ng Manila sa kapatid niya kaya sumama na rin ako sa kanya at baka matunto nila ako doon at madamay pa ang pamilya ko. Magkasama pa rin kami ni Ate Mila at parang
Magkapatid na kami pagkatapos ng nangyari. Pag naaalala pa rin namin yun, ay kinikilabutan pa rin ako. Imagine, nakakain ako ng tao. Ito na po yung katapusan ng point of view ni Glenda. Kaibigan ko pa rin si Glenda ngayon sa FB at pareho na silang may asawa ng ate Mila niya at sa Manila pa rin sila nakatira. Ang pamilya minsan ay hindi naman basihan ng dugo. Sila yung dadamay, uunawa, katuwang sa hirap at ginhawa. Lagi po tayo mag-iingat at naway patnubayan tayo ng poong may kapal. Hanggang dito na lamang po from Faith ng Pampanga. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!